Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan naman po natin itong si Pepe. Kung isa ka po sa mga sumusubaybay sa trend ng mga meme coins, malamang ay kilala mo na itong si Pepe. Ang coin na inspired po sa sikat na frog meme. Ngunit sa mga nakalipas na araw, maraming investors at traders ang nag-aalala. At bakit? Kasi si Pepe ay tila nalulunod sa bearish wave. Bumagsak po siya ng mahigit 20% sa loob lamang ng 6 na araw. At ngayon ay malapit nang mabasag ang isa sa pinaka-importanting support. Ayan, ang kanyang, isa sa kanyang pinaka-importanting support level na nasa presyong 40 digits 10. Pero teka lang, ano nga ba ang sanhi nito? Ano ang ginagawa ng mga whales? Ano ang sinasabi ng on-chain data? At higit po sa lahat ay aalamin natin kung paano po ito makakaapekto para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors nitong si Pepe. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung bakit po bumaba ng 20% itong si Pepe sa loob lamang ng 6 na araw. Yan, sa technical chart ay makikita po natin si Pepe na hirap nang manatili sa ibabaw ng kanyang support level na 40 digits 1037. Ayan, nakikita po natin dito ang chart. Ayan, mukhang mali po yung chart natin dito. Chart po ito ni Shiba Inu. Ayan, at hindi po ito chart ni Pepe. Ayan, mukhang nagkamali po tayo ng nagkamali po sila ng chart na ibinahagi dito. Ayan, i-check na lamang po ninyo sa inyong chart. Ayan, at ayan po ulit, gaya ng aking sinabi kanina, ay mukhang hirap na hirap po itong si Pepe na manatili sa kanyang sa ibabaw ng kanyang support level na 40 digits 1037. Nitong huli ay bumagsak pa siya sa presyong 40 digits 1024, ang pinakamababang presyo na naabot niya sa loob ng nakaraang 30 days. Ibig pong sabihin ay grabe na talaga ang pressure sa bintahan. Ika nga ng mga traders, may strong overhead selling pressure. Kaya kung magpapatuloy pa ang pagbaba at magsara si Pepe sa ilalim po ng presyong 40 digits 10, malaki po ang tsansang bumagsak pa ito sa presyong 50 digits 90 na dating resistance level. Yan, madadagdagan po siya ng isang 0 decimal digits. At kung magpapatuloy pa ang takot at bintahan sa market, baka abutin pa ni Pepe ang presyong 50 digits 570, ang pinakamababang closing price ng taon. Ngayon is ano naman po ang gamit ng on-chain data sa sitwasyon ni Pepe. Ayan, ayon po sa datos mula sa Into the Block, tumaas po ang bilang ng malalaking transaction o tinatawag na large transactions. Yan yung mga galawan na mahigit $100,000 ang halaga. Noong mga buwan po ng February hanggang April ay tahimik pa si Pepe. Pero simula po ng May, nagsimula na pong dumami ang malalaking galawan. Kaya ano nga bang ibig sabihin nito? Karaniwan ang pagdami po ng large transactions ay indikasyon na may cycle top o cycle bottom na maaring mabuo. Pero sa kaso po ni Pepe ngayon, dahil kasabay nito ang pagbaba ng presyo at saka lakas ng bintahan, posibleng sell-off ng mga whales ang nangyayari. Isipin mo, kung ang mga malalaking players o whales ay nagbebenta na, malamang ay hindi magandang sinyalis ito para sa mga retail investors tulad natin. Ngayon ay ano naman po ang kalagayan po ni Pepe sa derivatives market. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang galaw po sa derivatives market. Ayon po sa datos mula sa CoinGlass ay bumaba po ang open interest ni Pepe ng halos 5.70% at kasalukuyang nasa $483.09 million na lamang. Ayan, sa mga hindi po nakakalam, ano nga ba ang ibig sabihin ng open interest?
Yan, ito po yung total value ng mga naka-open na position sa futures or perpetual contracts. Kapag bumababa po ito, ibig sabihin ay maraming traders ang nagsasara ng kanilang position o nag-aalangan. Bukod pa dyan, sa loob po ng 24 hours, umabot po sa $2.28 million ang na-liquidate na long positions. Ibig pong sabihin ay maraming umaasang tataas si Pepe pero naipit at napilitang ibenta na bilang talunan or sila ay nakaranas ng loss. Samantalang ang short liquidations naman ay nasa $486,000 lamang, mas maliit. Kaya bumagsak din ang long to short ratio ni Pepe sa 0.9384 kung saan ay malinaw na indikasyon ng bearish sentiment. Sa madaling salita, sa ngayon, mas maraming traders ang tumataya na babagsak pa itong si Pepe kaysa sa aakyat ito. Ngayon ay ano po ang posibleng mangyari kay Pepe sa susunod na linggo? Kung hindi po makakabawi itong si Pepe at patuloy po siyang bababa, ayan, kung sakaling kung patuloy pong bababa ang kanyang presyo sa ilalim ng 40 digits 10 na support, malaki po ang tsansang ito ay dediretso pababa sa mas mababang support na 50 digits 90. At kung grabe po ang panic, baka tumama pa siya or umabot pa siya sa 50 digits 570. Pero may posibilidad rin na baka mag-bounce po siya kung sakaling may malakas na pagbili, yan, or buying pressure mula sa mga bagong investors o kung may positive news na lalabas. Yun nga lang, sa dami po ng sell-off sa mga whales, kailangan talagang bantayan ang volume at saka momentum. Ngayon ay ano naman po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pepe. Una, kung isa ka pong Pepe holder, dapat mong suriin kung hanggang saan ang kaya mong tiisin. Kung long-term believer ka sa project at alam mong mataas ang risk ng meme coins, pwede mong i-hold. Pero kung short-term lang ang plano mo at di mo kaya ang volatility, baka ito na ang tamang panahon para mag-cut loss or mag-set up ng stop loss. Pangalawa, kung naghahanap ka naman ng entry point, huwag kang basta papasok. Hintayin mong ma-confirm ang bounce o ang reversal bago ka bumili. Huwag pong pumasok habang papagsak pa ang trend. Pangatlo, huwag mong kalimutan na ang mga meme coins gaya po ni Pepe ay napaka-speculative. Walang matibay po na utility at madalas ay nakadepende lang sa hype or social media. Kaya importante po ang tamang risk management. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking palagay, si Pepe ay isa sa mga meme coins na talagang sumikat dahil po sa community at saka hype. Pero gaya po ng mga nauna sa kanya tulad ni Dogecoin at saka Shiba Inu, dumarating talaga ang mga panahon ng matinding correction. Ang whale activity na nangyayari ngayon ay malinaw na babala. Kapag ang mga malalaking holders ay nagsisimula na pong magbenta, maaaring ito ang sinyales ng pagtapos ng isang bullish phase. Hindi ibig sabihin nito na tapos na si Pepe. Pero bilang investor, kailangan natin na maging mas matalino at maingat. Hindi po natin pwedeng gawing batayan ang hype lamang. Dapat sabayan po natin ito ng analysis, disiplina at saka tamang timing. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.